Once again, muli nagbabalik mga kasambahay ang Tinig ng Marino. Engineer Nelson, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi naman sa lahat ng ating mga nanonood. Nako, maganda yung pag-uusapan natin, na dalawa yung ating paksa ngayong gabi. It's about Maritime Education at the Jose Rizal Memorial State University. This is your... My alma mater. Oh, ilang taon na kaya ito, ha? Makakasama natin dyan ay si... Dr. Edgar Balbuena. ang President ng Jose Rizal Siya ang Memorial State University, Mindanao. Sa Mindanao, sa Dapitan City. That is in Zamboanga del Norte. Ayun, layo pala ng pinanggalingan ito, ha? Yeah. Pabati natin, Dr. Edgar Balbuena. Magandang gabi po. Bati kayo sa ating mga manonood. Magandang gabi po sa mga kababayan natin, sa particularly nanonood ngayon sa UNTV. Can you make bati sa sa salitang Zamboanga? Ang alam ko lang, buenas tardes, buenos dias con ustedes, mga taga Zamboanga. Kayo naman po, bati kayo sa Cebuano. Cebuano. Cebuano ba yun? O, sige. Cebuano language. Ay, unsa mandoy kaluoy. O, sige po, go. Maayong hapon sa... Mayang gabi. Mayang gabi sa tanan nga naminaw karon sa UNTV. Ayun. Naminaw, meaning to say, nanonood. Naminaw o Naminaw. Tanaw ka sa UNTV. We have also here Ma'am Blanca Joy Bustamante, ang Project Executive of Fireworks Exhibition and Conferences. Ma'am Bustamante, Ma'am Joy, welcome to the show. Good evening po. Marahay na banggi sa imo. Maray na banggi man po, Ma'am Naan. And sa lahat po nanonood sa atin ngayon sa UNTV. She's from Bicol. Yes. Bicol region. Okay. Kababayan mo. Kababayan ko. We have here also Ma'am Abigail Lamparas, ang Project Executive of, right? Lamparas? Yes, ma'am. Okay. Lamparas. Project Executive of Fireworks Exhibition and Conferences also. Good evening, Ma'am. Good Welcome to the evening. show. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa UNTV. Okay, is this your first time here? Yes. You're in good hands. Okay, Engineer, let's start now. Kasama natin ngayon si Dr. Edgar Balbuena. Gaya ng bananggit ko, he is the President of Jose Rizal Memorial State University. Ito yung alma mater mo. Ito ang alma mater ko at ako ngayon ang President ng Alumni Association. Association. Wow. Integrated kasi kasama na yung graduates ng Zamboanga del Norte School of Arts and Trades. Kasama na rin yung graduates ng Jose Rizal Memorial State College hanggang sa nagiging Jose Rizal Memorial State University. So, meaning to say, that time, anong year yan, Engineer? Pasensya na po. When I graduated. Bawal daw magtanong ng mga ganyan. But let me ask you, when you studied there, ibig sabihin, may maritime course na that time? Wala pang maritime course at that time. And what was your course that time? Automotive mechanics. I see. Sa mga makina. Ganun pa rin. Ng auto, ng sasakyan. Yes, sasakyan. And then, bakit kayo napunta sa maritime? Ganun din naman yan. Pareha din ng makina din yan, Ani. Talagang abilidad talaga dito. Anyway. Makina din yan. Makina din. Wala bang pinagkaiba yun? Mayroon naman pinagkaiba yun. Iba yung makina ng barko at iba. Kaya nga noong nag-apply ako, kasi sabi nila, ang makina nito ay Sulzer. Ang makina nito ay Mitsubishi. Bakit? Ang makina ba niyan ay yung piston triangle? Or square? Pare-pareha lang naman yan. Abilidad ang pinairal mo that time. Yes. So, again, my question, I hope you will not get offended. When was that? Kailan kayo nagtapos doon? 1970. Wow, nalaman na natin yung edad. Just kidding. Okay, so, ibig sabihin, andito yung president na nandito, mula sa Mindanao, nandito at sinundan ka at nangungumusta sa'yo. Sir, I'm sure you're proud of Engineer being the product of Dr. Jose Rizal Memorial State University. Super proud talaga ako kay Engineer Nelson Ramirez. Kasi nag-contribute siya ng magandang contribution sa paaralan namin. So,
like for example, our graduates in maritime education, both the engineering at saka yung sa deck or transportation, siya talaga ang tumulong sa amin. Wow. In fact, nagpunta ko dito, gumikan just because we have one major non-conformance sa CHED ngayon at saka sa Marina, na yung mga yung memorandum of agreement namin sa manning shipping companies dito. So And siya that's why you talaga ang want nagtulong to sa akin. seek an assistance Yeah. from Engineer Nelson. Engineer Nelson. So you're very proud of him. Yeah. Okay, nakakatulong din siya sa employment ng mga graduate doon. Yeah. Oo, malaking Yeah. tulong. Now, Engineer, let me ask this. Total, pinag-usapan natin na yung eskwelahan nila ay mayroon maritime courses. Ito bang eskwelahan ninyo ay nagpa-follow doon sa standard na pinatutupad ng maritime schools? Yeah. Ayun. Yeah. Mataas ang standard kasi government school yan eh. Government, it's a government school. It's a state Kaya dito sa university. Manila, yung Philippine College of Arts and Trades, dati, ikat. Okay. Ayun, yan. So yan. So going back to my question, mayroon na standard na pinatutupad sa maritime school. At may entrance examination ang mga estudyante dyan. Kung hindi ka talaga papasa sa entrance examination, hindi ka rin makakapasok dyan. Okay. Follow-up question. So, ibig sabihin, since government school ito, nagpa-follow talaga strictly. Now, mayroon tayong problema sa EMSA. I want to find out kung kasama kayo dun sa mga schools na pinadalhan ng SHED na you have to comply with the requirements or else kayo ay masasama kayo dun sa mga i-close na mga maritime schools ng SHED. Okay, kasama yung Jose Rizal Memorial State University na pinadalhan ng Commission on Higher Education na i-close or i-phase out. Yung sa amin na comply na namin yung mga requirements last year. So last April, meron namang ibang audit at may isang major non-conformance na hindi namin nakuha. Kaya nga nagsig ako ng help ni Engineer Nelson Ramirez to comply so that we can comply the requirements. Okay, that's talking about the compliance. Talking about compliance, okay. Engineer, ano yung nakikita nyong pagkukulang ng school na ninyo, yung alma mater mo, para padalhan ng letter? Ang importante kasi sa isang eskwelano, meron siyang magaling na instructor. In which they have. Kasi, importante yung instructor. What can you impart if you do not know anything? And then second na yung kailangan talaga may kumpleto sila mga facilities. Ang pinaka-problema sa isang eskwelahan na hinihingi ngayon ng Commission on Higher Education ay yung simulators dahil it is costing millions. It is costing millions. And they already have it. They have already the instructors who can who knows how to use it. Okay. Sandali lamang po. Ang tinatanong, ang isa pala sa mga requirements para ma-aprobahan ay you have the simulators. Yeah, If you are a maritime school. Yes. If you don't have, definitely mayroon kang problema. But engineer, Major non-conformance na naman. okay, but ito gusto kong i-reiterate ito. There are schools, maritime schools who don't have that simulator. Yeah, school bukol. Yan ang dapat So isara. no second chance for them. Yan ang dapat isara. Okay. So you have the simulator. Yeah, so we have simulators for both transportation and marine engineering. Okay. Kompleto yan. So, ano pa yung inaakala nyo na Ngayon, ito na talagang major problem? nila that you have to assure also that after the graduation, after the third year, you will be able to deploy your students and they will be taken as apprentice, as cadets. Cadets. Ay, Pero paano that's a naman big ngayon challenge, yan? Engineer Nelson, ha? Yeah. So, ibig sabihin, that is strictly kapag ikaw ay kapag mayroon kang ganyan, na maritime school, kailangan lahat ng mga estudyante mo ay mapapasok na bilang apprentice? Yan na nga. So, saan mo ito ilalagay? Kasi Manggagaling ka ng Zamboanga, ilalagay mo dito sa Metro Manila, paano yun? Maraming mga eskwelahan na basta lang. Basta na lang nakuha nila yung tuition fee ng mga estudyante, wala na silang pakialam kung paano nila hahanapan ng barko para magapagtrabaho. So, ibig sabihin, kung ganun ang ginagawa ng maritime school na yan, may problema yan. Maaaring maging dahilan yan para sa kanilang closure? Dapat, major. Kasi major. Kaya pinuntahan ako ni Dr. Balbuena at sa awa ng Diyos, kailan na tayo.
Meron kaming ngayon. Naka-anim na kami. Meron ng 6 at ngayong shipping araw na to companies. siguro meron ng mga 10. So, what more? Ilan pa ang kailangan nyo? Actually, isa lang hiningi sa Okay. kanya eh. Ibig sabihin- Kaya ko namang bigyan siya ng mga 30, 50. Okay. Sandali lamang po. Kung isa lang hinihingi, kahit 50, kaya ko. Can you gawin. accommodate all the students sa isang shipping agency lang? No, 50 nga, maring agency pa. O yung iba So you nga. don't have any oo. problem. Yes. Wala na silang problema. What is Yung important major nila, here, problem engineers, nila. sa pinag-uusapan natin dito, yung compliance. Yung compliance, para at least yung mga magsisipagtapos ng mga estudyante sa maritime schools ay hindi sila maapektuhan. When we come back, pag-uusapan naman natin itong tungkol sa fireworks exhibition and conferences. What is this? Pag inisip natin, ito ba yung mga, pag nakita mo, may mga party, may mga kung ano-ano activities, mayroon mga pasabog na mga gandang mga, ito. Mga gandang kulay. Yes. Ito ba yung tinutukoy dito, mga kasambahay, when we come back, pag-uusapan natin? Muli tayong ang tinig ng marino. Okay, Engineer Nelson, a while ago, meron akong hanging question. Ito patungkol sa fireworks and exhibition. Bakit, ano naman ang kinalaman dito nitong mga to sa usapin ng maritima, sa mga pinag-uusapan natin na may kinalaman sa maritime industry? Yes. Let's ask Ma'am Abigail. Ano ba itong fireworks? Ang pagkakaalam namin dito, yung mga yung mga... Papaputok. Doon mga sa ganyan. buwa. Doon sa buwa. Yes, what fireworks are you talking about here? Actually, ma'am, yung fireworks, pangalan lang po, ma'am, ng company namin. I And see. we are an event organizer po for marine, shipbuilding, and offshore offshore industries. And also, we also publish magazine po for trade, yes ma'am, trade and also magazine for marine and oil and gas. Ano yung engineer? Yeah, kasi yung sa offshore, Sa offshore, yes. nagpo-produce yan ng oil and gas. Oil No? and gas. Kaya malaking event itoan. Actually, Magkakaroon ng isang malakihang event. Yes. Yeah. Okay. When is it? Presenter. Kailan itong event na ito? Yes. Yes, ma'am. Ang event po namin is gaganapin ngayong June 18, 19, and 20th at the SMX Convention Center. Okay. This is a 3-day event and we are the organizer po. Philippines Marine in Offshore Expo 2014. Okay, ano yung mga in-expect dito? Ano yung mga makikita dito sa event na ito? Yun po, sa event po namin, ang amin po mga bisita ay mga kumpanya na may kaugnayan sa shipbuilding, marine technology, and offshore. Okay, teka muna. Shipbuilding. Yes, ma'am. Dito na pala, nagkaroon na ako ng idea. Shipbuilding, gumagawa Ng ng barko. barko. Yes, ma'am. Oh, Teka muna, yung Pilipinas ba, gumagawa ba ng barko yan? Sa ngayon po, ang Pilipinas po ay kaapat sa nagsusupply at gumagawa ng malalaking barko sa buong Southeast Asia. Ay, naku, number 4 na tayo sa buong Yes. mundo. Ibig sabihin, engineer, dito ginagawa. Dito ginagawa, yes. Pang-apat tayo. Sinusupply ito sa Asia lang po. Buong mundo. Buong mundo. Yes. Buong Ibig mundo. sabihin, we're very proud of the Filipino, Filipino Shipbuilders. Shipbuilding industry. Yes, Marine. kasi mamantakin mo yan, hindi ko alam na tayo pala pang-apat doon sa mga Pang-apat na. gumagawa ng barko. Ibig sabihin, magagaling yung mga Pinoy. Yes, In ma'am. fact, kung hindi na naudlot yung ginagagawin sa land nila sa Mindanao, palagay ko papasok na tayo sa pangalawa or maaaring maging number 1 na sana. Kasi yung gagawin sana doon sa Mindanao, na Hanjin, is even twice bigger than the one here in Subic. Subic. Yeah. Okay. So your partner there, ano yung mga kumpanya na partner ninyo? Ang mga kumpanya na magiging isa sa mga exhibitors ng fireworks, Philmarine Exhibition ay mga shipyard. Pag sinabi mong shipyard, ano to? Paggawa ng barko. Paggawa ng barko. Oo, sige po. So, mga shipyard. Saan yung mga paggawa ng barko natin? Sige nga Meron po tayo ditong 4 largest. Saan po yun? Saan? In Batangas, which is Okay, Quepel. Batangas. Batangas, Where in Subic. exactly in Batangas? Sige, di bale. Okay. Number 2. Hanjin. Hanjin, that In is... Subic. Oh, what else? Cebu. In Cebu. Cebu also yung ating Tsuneshi po, ma'am. Ano po yun? Tsuneshi. It's Tsuneshi Shipyard. Okay, owned by?
Japanese. Japanese. And Filipino. Okay. Number 4. Okay, basta apat yan. Yes, Yan, malalaki. yes. Ayun. So yung magiging partner ninyo sa event ninyong yan, yes. malalaki pala ito. Yung Keppel po yung... Keppel Yes. Shipyard in Yes. Batangas. And Keppel, they also have a shipyard in Subic and in Batangas. Yes. Oh, no, amazing. Yan. Amazing pala. Yeah, engineer. malaki. Malaki. And then, dyan sa shipyard, kasi pag gumawa ka ng barko, kailangan naman ng makina. Yan din isa sa mga exhibitors doon sa kanilang exhibition, sa kanilang event. Anong pangalan naman ng exhibitor ng makina naman na yun? Nabasa ko, napakarami. no? Yes, ma. Ang mga exhibitor na nasa kumbaga industry ng marine ay ng engine ay MHI engine, dynamic casting, Yes. Ito yung mga kumpanya na ito na partner ninyo sa event ninyo. Sa mga pintura din, no? Kasi ang barko, pinipinturahan din yan. Kaya Yun din kasama rin din yung mga Jotun pero paints. kailangan it should be Mega paints. environmental Mega safety. paints. Yes, Yung mga partner ninyong yan. Okay. So, dito sa event na ito ay may theme din. Wala, so far. So Anong far. Ang team po, ma'am, Phil Marine Expo 2014. Okay. Every year you're doing this. This is our very first time to have our I event. see. This is the Yes, first This is the time. first time This is the here first in the time. Philippines. Kaya hiningi din nila yung ating tulong ng mga Yes. partner dito upang mabigyan na ng exposure itong napakalaking event kasi ang mga bisita dito, no, ay hindi lang galing sa Pilipinas, kaya galing din sila sa iba't ibang bansa. Okay. Mayroon lang akong naisip, no? Kasi one time, mayroon akong mga na-receive na mga problems din doon sa shipyard. Ay, Hanjin. Okay. I think this is Hanjin. Yes. Okay. Na may mga manggagawa tayo ng barko na mukha yatang hindi masyadong napagtutuunan. May mga violations, yung safety, yes. I don't know, it's corrected already. Engineer, this is that part of your, Yes, yes, Engineer, definitely. have you heard about this? Yeah, nakita ko kasi may mga lapses din daw sila sa kanilang mga safety measures, no? But is this one of your focus na dapat mailagay natin na sa ayos yung safety ng ating mga manggagawa diyan sa Yeah, correct. Dapat nga is this part of your focus now? yes, kasi maaaring dito hindi pa tayo ganoon ka safety conscious, no? Hindi gaya sa kanila yung malalaking shipyard na nakikita ko sa Japan. Pagpasok mo pa lang, kailangan talagang naka-helmet ka, yung damit, uniforme sa trabaho, yung safety shoes, yung harness, kaya kompleto talaga yung gamit. Ngayon nakikita ko, may namimintura doon sa building namin, wala man na ako nakita mga safety belt. Iniisip ko, paano kung magkamali lang ng isang beses ito? Mahulog. Ang safety is, it's not number one for them. Laging nasa huli. Di ba ang sinasabi is safety first. Yeah. Para nawawala yan, nalalagay sa pinakahuli. Safety last. Ayan. Yun. So sana mapagtuunan na din ng pansin yan. Pero yung mga kumpanya na pinatatakbo ng mga Japanese, medyo strictly, they Yeah. can follow. Mas maganda yung naririnig natin. Ganon din sa Europe. How no? I wish na dapat din mapagtuunan ng pansin yan. I'd like to get the reaction of Dr. Edgar Balbuena here. Talking about that, we discuss about that. What insights can you share about this? Yung mga shipping companies, siguraduhin nila na maganda talaga yung yung mga barko. At saka nag-umpisa yan sa mga estudyante yung mga estudyante ng mga maritime institution sa Pilipinas na kailangang gawin nila yung quality education na ibigay. Kasi kung magpunta na sila doon sa mga sa mga shipping companies, sila talaga ang mag-work doon. So, kung may mga lapses naman sila, siguro kailangan i-correct yan sa marina. Ayun. Yeah. Siguro, pwede rin madala nyo doon sa school na, okay, ito kailangan, focus din natin ito, ha? Maituro din natin ang usapin tungkol sa safety. Yeah. Kasi syempre, alam mo, pwede kang bayaran yan.
Bayaran ka lang. Yes, sir. Kung abroad, medyo malaki-laki. Pero dito sa Binayaran ka pero Pilipinas- tapos ang buhay mo. Exactly. Pero sa abroad, malaki-laki yung matatanggap mo. Pero dito sa Pilipinas, napakahirap, ha? Kung makakuha yan ng magaling-galing na abogado, mag-goodbye ka. Yes. Kakausapin ka, pwede na ba sa'yo 50,000? Pwede na ba sa'yo 100,000? Things like that. So, Usually, kawawa nangyayari naman. talaga. Kaya doon sa isang hearing, sabi ni Senator Gordon, lalo na kung matapat ka sa abogadong ito, nako, maswerte kung makakuha kayo na, may makuha kayo benepisyo. So, that is the problem. Now, ma'am, mga more or less, ano yung ini-expect nyo sa kabuuan ng event ninyo? Ang ini-expect po namin dito is, unang-una po, matulungan natin yung ating marine industry dito sa Pilipinas. At pangalawa po, magkaroon din tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pag-uusap sa mga kumpanya na related sa shipbuilding. At the same time po, yun po, magkaroon po tayo ng open communication sa lahat po ng industriya na may kaugnayan sa shipbuilding. Oo, kasi imagine, kung 4 pa lang yan, engineer, do you agree with me na maaaring maging 10 o 15 yung mga mag-o-open na shipbuilding dito sa ating bansa? Iyan nga kasi we have the potential. The first time yung Tunisia nagbukas sila dito sa Pilipinas, sabi nila, 1 Japanese is equivalent to 8 Filipino workers. O yan, teka. 8 is to 1. Sandali lang. Maganda yung pinag-uusapan na yan, ha? 1 Japanese is equivalent to... 8 Filipino Okay, workers. saan yun? Sandali lamang po when we come back, pag-usapan nga natin. Yes, muli po, nagbabalik tayo dito, Engineer Nelson. Ang pinag-uusapan natin a while ago, yung husay sa pagtatrabaho Yeah. ng mga Hapon kumpara sa Pinoy. Ang isang mahusay na trabahante na Hapon, katumbas ito ng 8 Pilipino. Ibig sabihin, Pero ang kinumpara kasi niya dito, yung Hapon na magaling na dyan na nagtatrabaho sa shipyard. Yun, so ibig sabihin- yung Pilipino, wala pa talagang experience. Oh, okay. yeah. Sige po, ipaliwanag niyo yan, engineer, kasi ito pala ang, later on, makikita natin na, uy, teka, ganito pala kahusay ang Pinoy. Sige po. Kung dati-rate, ang isang Hapon, katumbas ng 8 Pilipinong trabahador. Eh ngayon, Doon sa shipyard na yun. Okay. Nung inabot ng 4 na buwan, sabi na ang mga 6 siguro na Pilipino katumbas sa isang Hapon. Nung inabot ng 6 na buwan, mga 4 na Pilipino. Hanggang sa umabot na isang taon, sabi nila, hindi, okay na, 1:1 na. wow. ratio. So, gano'n na yung comparison. Ganun kadali, So, ibig natuto sabihin, yung mga Pilipino. gano'n sila kabilis matuto. Yeah, actually, noong mga ibang eskwelahan ay hindi pa naman gaano talaga kaganon kagaling ang mga nagtuturo at yung mga equipments natin ay hindi naman ganon kagaling. Kaya nga yung mga graduate natin sa mga maritime schools, hindi talaga rin, half-baked din talaga. Pagdating sa barko, parang wala talagang alam. Ngunit, yun ang sabi ng ship owner na dumating yan dito. Hindi pa naman yan marunong. Ngayon nagtuturo na. So, ganun kagaling. Para bang likas sa ating mga Pilipino. So, ibig sabihin, maaaring in the future, engineer, bibilang tayo ng taon, na maaaring maging pambato tayo dito sa Asia sa paggawa ng barko. Actually, dito sa Asia ang labanan na ngayon kasi mahina na ang shipbuilding sa Europe for one reason, mahal ang kanilang labor. So, dito na sila nag-concentrate. Dito sila Wow, nag-concentrate. that's a good news. Okay. So, napapanahon pala itong event niyo, ma'am, ha? Napapanahon pala ito, Ma'am Joy and Ma'am Abigail. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, bali, ma'am, ang aming event is ngayong buwan na po, ngayong June ng 18 to 20 po. At gaganapin po ito sa SMX Convention Center. Okay. Sige, sa pagkakataong ito, bago ko kayong pakawalan, ha? Babalikan ko muna kayo dahil mayroon pa akong gusto itanong. Pupuntahan ko muna ang president ng Jose Rizal Memorial State University na nakabase sa Dapitan. At narito sa Maynila, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap siya with the Engineer Nelson Ramirez. Sa inyo po, alam nyo siguro na at present, mayroon kinakaharap na problema ang maritime industry. Yeah.
mayroon kinakaharap yung EMSA issue threat. tungkol doon sa EMSA threat. Can we ask your opinion, being the president of this school at may maritime courses kayo mini-offer, kung ano yung magandang gawin para tuluyan ng makapasa tayo and in the long run, hindi na natin ito maranasan? Yeah. Actually, noong sinabi ng EMSA, nasa green list tayo, hindi daw magaling yung mga tauhan natin dito, yung mga marino, mga graduates natin. Pero ngayon na ang Commission on Higher Education palaging nag-assess together with Marina na ina-audit nila yung mga institutions na nag-offer ng maritime education. Ang mga institutions ay naging aktibo na sila ngayon sa pagkumplito ng mga fasilidad nila at saka to hire very competent professors so that they can even teach very well sa mga estudyante para maging globally competitive sila. Okay, so ibig sabihin, active ang CHED, active ang Marina. You are always in trouble with CHED and you are always in trouble with Marina. Hinahamay mo, engineer. Pero very active naman yan si engineer kasi may mga... Ang akin talaga, kailangan talaga magkaroon ng drive ng That's right. gusto. Kasi it has been, I've been fighting for this in order to improve the maritime education in this country. Kaya nga, nagkatuloy-tuloy. Ang una kong library galing sa isang maritime school. 100 million agad yung library ko. But wala na yon, wala na. Wala naman nanalo sa akin sa library. Thank you. Okay. Sa ating dalawang panauhin, ano po yung gusto nyong sabihin? This is the first time na mayroon kayong ganitong klaseng event and we gave you the opportunity to promote it here. Now, ma'am, ano ang gusto nyong i-impart out of this event na gagawin ninyo sa ating mga kababayan na, let's say for example, walang trabaho, mayroon pala tayong malalaking mga shipyards, mga gumagawa ng mga barko sa buong na nagsusupply sa buong mundo. Aba, baka wala kang trabaho, baka pupwede ka dito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ano po yan? Go ahead, please. Yes, ma'am. Actually, this is our very first event of shipbuilding here in the Philippines at napili po namin ng Pilipinas na pagganapan ng gantong event kasi po sa nakikita namin, malaki ang tsansa ng Pilipinas na maging manguna, hindi man manguna, kumbaga magkaroon tayo ng chance na maging competitive sa buong mundo. And yun po, ang mga aming mga bisita na inanyayahan ay mga targeted po tayo to shipbuilding, marine technology, and offshore talaga. So, asosasyon na may kaugnayan sa marine at shipbuilding. So sana po, yun po, inaasahan po namin na sana'y magkatulungan po tayo na maging successful yung event at the same time is matulungan na maging successful ang ating marine industry. Okay, thank you so much. Si Ma'am Joy, ang ating nakaugnay, and Ma'am Blanca Joy Bustamante, ang Project Executive of Fireworks Exhibition and Conferences. And also we have here Ma'am Abigail Lamparas. Yes, ma'am. Thank you for the opportunity that you gave to us to promote our event. And I would like to invite all ship owners, ship builders, all that is related into marine, shipbuilding, and offshore industries to come and visit our event on June 18 to 20th at SMX Convention Center. And this is an international event. Alam mo, engineer, nagkaroon tuloy ako ng idea na, di ba mayroon tayong inopen dito sa ng Metro Manila Development Authority, yung mga bangka natin na naghahatid ng mga pasahero. Isa yan sa mga dream ko sana na harinawa sa darating na panahon, makita na progressive yung Pasig River na dadaanan nito ng maluwalhati at ligtas at nag-i-enjoy. Even we can invite foreign investors na, dito tayo. We can be proud. Yes, na magaya natin yung ibang mga bansa. I hope na sana darating ang panahon. Eto pala, mas marami tayong mga gumagawa ng mga barko. Baka makakagawa tayo ng kakaiba, attractive na mga barko na lalayag yan sa Pasig River. How I wish. Yeah, pero dapat talaga unahin din yung magiging malinis ang Laguna Lake, ang Pasig River, para magkakaroon tayo ng transportation ng mga ganyan, no? Yeah. Kaya tingnan mo sa France, tingnan mo sa Netherlands, yung kanilang mga ilog, doon din nakatira yung ibang mga pamilya,
Doon nakatira sa barko o mga maliliit na Hindi po pwedeng sige, ako. river ships na yan. Okay. Gagawa ako na isang bangka na maganda. Pagkatapos, ipalalayag mo dyan sa Pasig River. Yung magandang bangka. Yeah. Ganun. At attract ng mga investors. That's, siguro isa yan sa mga pwedeng i-project. Anyway, okay, napakinggan natin si Ma'am Joy and of course Ma'am Abigail. And pakinggan naman natin ang presidente ng Jose Rizal Memorial State University, your alma mater. Yes, Doc? So I'm thanking the UNTV for inviting me here, particularly Engineer Ramirez, who is also the president of the Alumni Association of Jose Rizal Memorial State University. Rest assured that our university will be able to continue working for the production of a globally competitive mariners. We'll be building more and more for them to be very good. Thank you so much, the President of Jose Rizal Memorial State University, Dr. Edgar Balbuena. Engineer, again, maraming salamat. Thank you. Ikaw, very quickly, ano sasabihin? Yeah, napapasalamat tayo, no? Na meron tayong mga guests ngayon. Kailangan talaga ito sila sa industriya sapagkat nasa isang industriya ang ginagalawa natin, no? Ang Jose Memorial State University ay meron na ngayong maritime courses at ito sina Blanca at Abigail ay yun din ang kanilang focus sa maritime industry din. Kasi napakalawak itong maritime industry. There is shipbuilding, shipbreaking, transshipment of cargoes, expansion of the Philippine flag. Napakalaki nito. Okay. Engineer, thank you so much at mga kasambahay sa ating mga panauhin. Magandang gabi. When we come back, pag-uusapan naman natin ng kaligtasan at kalusugan, nakafocus pa rin tayo sa school safety.